Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang pag-usapan muna natin itong tungkol kay TTG leader, Arnie Tevez. Nakalimutan nyo na yata si TTG leader, Arnie Tevez o Tevez Terrorist Group. Yun ang nasa Timor-Leste pa ito, nakakulong sa ngayon. At yun na nakipag-ugnayan na yung ating pamalaan para nga maibalik dito sa ating bansa itong si Arnie Tevez. Yun na itong panayam ni Mike Abe kay Mayor Janice Digamo, kung ano na ba ang sitwasyon, ano na ba yung kalagayan ni Arnie Tevez, kailan ba maibalik dito sa ating bansa. Ayun kay Mayor Janice Digamo, malaki yung kanilang paniniwala na itong si Arnie Tevez ay malapit nang maibalik dito sa ating bansa at mapanagot sa kanyang mga ginagawang krimen, lalong-lalo na sa ating mga kababayan doon sa Negros Oriental. Napakatagal na mga kababayan, halos magdadalawang taon na ito, talagang napakatibay nitong si Arnie Tevez. Pag marami ka talagang pera, talagang matagal ka na mahatulan ng ating batas. Ganun talaga mga kababayan pag marami kang pera. Kung walang pera yan si Arnie Tevez, noon pa yan, nasa kulungan na yan, baka sobrang payat na ngayon yan. Pero nakikita natin yung picture ni Arnie Tevez doon sa Timor-Leste, talagang pumayat ito ng husto. Nawala na yung mga pabaksing-baksing niya dati, yung pagyayabang niya sa kanyang magandang pangangatawan daw. Ngayon ay talagang bagsak na yung katawan ni Arnie Tevez. Yun ang tayo rin ay umaasa na sana maibalik na ng ating pamahalaan dito sa ating bansa. Itong si Arnie Tevez, matagal-tagal din tayong naghihintay. Matagal din tayong hindi nakapag-vlog nitong si Arnie Tevez dahil nga wala naman tayong nakukuhang gaanong balita. Medyo tahimik kasi. Pero sa ngayon, ngayong July ata yung umpisa ng pagdinig ng kaso tungkol nga doon sa pagpatay o masakir doon sa pamamahay ni dating Gobernador Ligamo na asawa nga ni Mayor Janice Digamo. Yun ang ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin at baka nakalimutan na ng ating mga kababayan yung kaso ni Arnie Tevez na talagang noon ay talagang patok na patok, viral na viral sa mundo ng social media. Pero nga noong naaresto na nga itong si Arnie Tevez sa Timor-Leste, parang tumahimik na ito, hindi na kasi ito nagla-live kasi nga wala na ito sa kanyang tinitirahan, tirahan doon sa Timor-Leste, nasa kulungan na ito, hindi na makapag-live si Arnie Tevez. Yan ang wag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. At ano bang nangyayari sa mga kaso? Alam naman natin, ito ay biktima ng matinding karahasan, biktima sila ng massacre, ng kaguluhan sa Negros. So si Tevez nawala pa ating aalamin ngayon. Mayor, si Mike Abe po ito, Mike Abe Live. Good morning po. Yes, good morning po, Sir Mike. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa inyo. Ay, salamat po muli sa oras. Ito, alam ko, ilang ulit na rin tayo nakaka-interview kahit nung nakaraan pa, ganun pa man. Salamat po sa pagkakataon. Ngayon, ang gusto naming malaman na ano bang inyong nakikita at nararamdaman dito sa development nga na hanggang ngayon ay nandun pa rin sa abroad si Tevez pero kontrolado na. Ano ho bang huling balita? Ito ba ay makakauwi na? Ano bang inaasahan ninyo? Katulad po ng mga nasa news report po ng DOJ, yung kanilang mga announcement po, ganun din po yung aming naririnig that the chances of him being brought back to the Philippines is very big. Napakalaki ng possibility na makauwi at mapapanagot talaga siya. Yun nga po, however, they try to avail of all legal remedies available to them doon sa bansang Timor-Leste. Kaya habang may pronouncement ang presidente ng Timor at ang DOJ ng kanilang kung ano yung kanilang paniniwala at nararapat na gawin kay Tevez, pero may legal remedy na inavail ang kanilang kampo. Kaya I think right now we are waiting for the result of yung apila nila, kung kailan talaga mauuwi ba talaga siya at yung possibility na sa kung anong paraan pwede siyang iuwi, extradition ba o yung ibang choices doon na pagdidesisyonan po ng court. Pero katulad po ng sinasabi ni Sec Nico, ganun din po ang paniniwala namin. Lahat naman po ng hiningi ng government na proof, lahat ng
documentary requirement that comes from the side of the victims and the witnesses, pinasa naman po doon sa kanilang husgado. Kaya siguro po, more than what man can do, yung talagang prayer po ng buong sambayanan, kailangan po natin talaga na mabigyan ng wisdom yung mga taong magdidesisyon kung ano talaga ang nararapat gawin kay Teves. Well, sa ngayon po ay wala pang trial, no? Hindi pa gumagalaw ang husgado, tama ba? Yung sa murder case po, meron na po tayong schedule, June until October. Naka-plot na po yung schedule doon sa mga perpetrators, the gunmen. So, every month starting June, meron na pong hearing doon sa kanila. But for Arnie, siguro the moment na iuwi siya, babalik na naman tayo sa yung proseso na dinaanan din namin bago dumating tayo sa punto na manghihiring na talaga. Because we're done with the pre-trial, so hearing na talaga. So inaasahan namin na pag iuwi siya, the steps we took, no, going and leading to the direction of finally being able to meet in court, masisimulan na talaga yun. At napag-usapan namin together with our legal counsel, yung aming the private counterpart of our government prosecutor, na magre-request kami ng marathon hearing po. Yes. Dito ba sa Metro Manila ito? May mga kaso yata na transfer na rito sa Metro Manila, di ba, Mayor? Yes, tama po. Nasa Manila po ang kaso. Good. At sa paningin naman namin, nararapat lang po talaga. Considering yung kung anong kayang gawin nila at anong kayang, yung connections nila, talagang dapat dyan para nakikita ng media. Grateful po kami sa inyo, Sir Mike, dahil hindi nyo talaga binitiwan itong kasong ito. There is a need for the public to be aware of what's happening. Kasi yung power po ng money, very powerful po yun, which we believe until now they still have. Yes, totoo yan. At saka, Mayor, napakarami ho ng buhay na nawala dyan at hindi ho pangkaraniwan yung nangyari sa inyo. Kaya dapat talagang mabigyan ng hustisya. Ngayon na kontrolado na si dating Congressman Teves, malaki na yung chance na talaga hong magkaroon ng linaw. Hindi ko sinabing guilty siya, pero at least humarap sa paglilitis at mabigyan ng kaparusahan ng mga taong posibleng nasa likod at may kinalaman dito sa lalo na yung nangyari sa inyo. Massacre kasi yan, hindi naman pangkaraniwan yung nangyari sa inyo, Mayor. Yes po, tama po. Kaya po, thank you very much for doing the role of the media in society. Kasi kailangan namin po din talaga kayo because it is through you that we will be heard kung ano na, paano na, at ano nang nangyayari sa amin. Kaya salamat po. Okay, Mayor, pahabol ko lang. Alam naman natin, next year, election na. So, di ba, local, national. Ano ba ang inyong plano, Mayor, dyan po sa lugar ninyo? Kayo ba'y mag-go-governor, mananatiling Mayor? Ano po kung pwedeng malaman? I am on my last term as mayor and merong ginagawang different local parties right now in Negros Oriental na we were advised to meet and discuss if we could come up with a unity team, which is in the process of maganda naman po yun yung mga suggestion na ginagawa in the name of peace po. And yun nga, kami naman dito sa Negros, kahit iba-iba yung partido namin, masasabi ko po talaga ito honestly, except for the Teveses in the South, ito sila Arnie at Henry, kami naghaharap kami tuwing eleksyon na hindi magkakalaban kami, pero wala naman pong namamatay. But dealing with this kind of people is a different story. Kaya sa posisyon na tatakbuhin ko ngayon, nagsa-challenge din po ako na labanan ang, the people who took away what was Ruel's. We would like to take away what they took away from Ruel in a manner different from what they did. Sige lang po. Kasi yung ginawa nila, hindi karumal-dumal yun. Pero yung gagawin namin, democratic way of taking away the power, God willing po, kung ibigay ng Panginoon po. Ano man po ang inyong plano dyan sa Negros tungkol sa inyong mga posisyon, local position, karapatan po ninyo. Kung gusto ninyong mag-governor, kung ano man, nasa inyo po yan. At good luck po. Ang katarungan ay mangibabaw. Yes po, tama po. Salamat po, Mayor. Hindi naman masayang yung death ng husband ko. We want to see lasting peace happening in Negros Oriental because Negros is the only place we will ever call home po. Okay. Thank you, Mayor. Salamat po. Good morning po, ma'am. Thank you po, Sir Mike. Okay. Mga kaibigan, si Mayor Janice Digamo, siya
Siya po yung asawa ng napatay na gobernador. Ayan, oh. So, malapit na lang. Ngayon pa lang June na ito, ang simula. 3 buwan na trial. Sunod-sunod. So, sana ay makakuha na talaga ang hustisya tungkol dyan. Si dating Congressman Teves naman, nasa abroad pa, pero tingnan natin kung kailan ito mapapauwi. Bahala na dyan ang ating government to government na ho kasi ang usapan. Kung paano makakauwi si Teves dito sa Pilipinas para harapin ang maraming mga kasong ipinailaban sa kanya tungkol nga po sa mga nangyari sa kanilang probinsya at political. Yun ang abangan natin, June pala, hindi pala July, mga kababayan. Ngayong June, ngayong buwan na ito, sunod-sunod na itong trial na ito, at umaasa rin tayo katulad ni Mayor Janice Digamo na sana maibalik na dito sa ating bansa itong si Arnie Teves para nga mapanagot na ito. Kung siya naman talaga ang may kagagawan, wala namang ibang pinagbibintangan si Arnie Teves lang naman kasi nga siya lang yung isa sa may mga motibo. Nakikita naman natin yung mga video dati ni dating Gobernador Roel Digamo na sinasabi kung halimbawa may mangyari sa kanya, halimbawa mapatay man siya sa kung anong pamamaraan, walang ibang pagbibintangan kung hindi ito lang yung kampo, itong kampo ni Arnie Teves ang dapat singilin kung halimbawa may mangyari. At nagkakatotoo talaga, mga kababayan, minasakir sa loob mismo ng pamamahay ni Gobernador Roel Digamo. Abangan natin yung pagbabalik ni Arnie Teves. Nakalimutan na nga natin yung bansag natin sa kanya, si TTG leader Arnie Teves. At itong sinasabi nga ni Ma'am Mayor Janice Digamo na baka sakaling tatakbo ito bilang gobernador ng Negros Oriental, maganda rin siguro para nga maipagpatuloy nitong si Mayor Janice Digamo ang naumpisahan ng kanyang pinatay na asawa na si dating Gobernador Roel Digamo. Yun ang dito na lang muna. Once, hindi pa pa pala tayo, mag-shoutout pa pala tayo. Shoutout kay Ma'am Berje Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Susan Sibinichik. Shoutout dito magbabasa tayo. Shoutout kay Corazon Bunsi. Shoutout Shoutout sa iyo. Magkano kaya binayad ni Gu sa attorney na ito? Yun nga, ang laki ng bayad dito. Parang si din itong abogado ni parang si Attorney Topacio din. Shout out na rin kay kay Edie, shout out kay Julia Pini, shout out kay Heidi Pahad, Rafael Suila, shout out Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Ma'am Joyce, kumusta na po kayo? Shout out po Wala pa ding karapatan mag-cite in contempt. Mayroon nagsabi dito Shout out na rin kay Redentor Paala. Shout out kay Bandang Babaw. Shout out kay Alex Raymond. Shout out kay Risto Veres at kay Wilfrido Laroten. Shout out na rin kay Ma'am Edie Saborbi At sa lahat-lahat na lang once again, this is Ronde TV mo. Ingat niyo lahat. God bless bawat isa sa atin.